Mga kababayan, ngayong National Hypertension Awareness Month, mahalagang pag-usapan po natin hindi lamang ang karaniwang high blood pressure kundi pati na ang iba pang kondisyon na may kaugnayan sa presyon ng dugo at kalusugan ng puso at baga, gaya ng pulmonary arterial hypertension. At para mas maintindihan po natin kung ano ang sakit na ito at ang mga makabagong paraan ng paggamot dito, makakapanayan po natin ngayon ang isang interventional cardiologist si Dr. Daniel Luis Villanueva. Doc, magandang umaga po. Diane Kerr po ito at Audrey Curaceta. Welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Hi, good morning, Diane and Sir Audrey. Hi, thank you sa invitation and magandang pag-usapan itong pulmonary arterial hypertension. Kasi hindi ito madalas na napapansin ng ating mga listeners. Well, Doc, ano po ba yung kaibahan nito sa karaniwang high blood pressure na mas kilala ng publiko? Okay, so yung high blood pressure na alam nating lahat, ito yung pangkaraniwan na risk factor sa sakit sa puso at sa stroke. Ang tawag po dito ay systemic arterial hypertension. So ito po yung presyon sa ating mga arteries na nasusukat po ng pangkaraniwang blood pressure monitor o yung digital BP apparatus. Ang pulmonary hypertension naman, ito yung pagtaas ng presyon sa ating mga arteries na nasa loob ng ating baga. So itong mga arteries na po na ito ay nagmumula po sa kanang bahagi ng ating puso at ang laman po nito ay dugo na deoxygenated. Ibig sabihin wala pong oxygen, papunta po ito sa baga para malagyan ito ng oxygen para po sa ating paghinga. So dahil nagmumula po ito sa kanang bahagi ng ating puso, ang pinaka nakakaapekto po ng pulmonary hypertension ay ang kanang bahagi ng ating puso. So ito po yung major difference niya with the common na high blood pressure kung saan kaliwang bahagi ng puso ang naapektuhan. Ito po kanang bahagi ng puso at ang baga ang naapektuhan. Doc, ano po ba yung mga pangunahing sanhi ng pulmonary arterial hypertension? At may mga particular po bang sakit o kondisyon na maaring magdulot po nito? Okay, so marami na pong napag-aralan tungkol sa pulmonary hypertension and ayon po sa World Health Organization or sa WHO po may 5 grupo ng pulmonary hypertension. Ang una pong grupo, ito po yung tinatawag na pulmonary arterial hypertension kung saan apektado yung maliliit na ugat na ugat natin sa loob ng baga. At ang sanhi po nito ay mga connective tissue diseases, meron din pong mga congenital heart diseases o may butas sa puso. Ang pangalawa pong grupo, ito po yung pinaka-common, yung pong sakit po sa kaliwang baga. Ibig sabihin, kung isang pasyente po ay may heart failure, meron pong isang valvular heart disease sa kaliwang bahagi na hindi na-repair, ito po ay nararamdaman din po ng mga ugat sa ating baga at sa kanang bahagi ng puso. Kaya nahihirapan yung kanan. Pangatlong grupo, ito po yung mga may sakit po mismo sa baga, tulad po ng COPD, mga malalakas manigarilyo, emphysema, pulmonary fibrosis, at yung mga mayroon pong sleep apnea. So ito po mga pasyente na ito, mababa po yung oxygen sa kanilang baga, kaya nagsisikipan po yung kanilang ugat doon sa baga. Pang-apat naman, ito po yung CTEP o yung chronic thromboembolic pulmonary hypertension kung saan yung mga maliliit na ugat sa baga nalalagyan po ng maliliit na blood clot. Ibig sabihin may namumuo po ng mga dugo doon sa loob ng pulmonary arteries. At yung panglima, ito yung less common, ito po yung kombinasyon ng mga iba't ibang sakit na nabanggit ko. So yun po yung mga sakit na pwedeng magdulot ng pulmonary hypertension. Okay, para po sa kaalaman ng publiko, Doc, ano naman po yung mga pangunahing senyales o sintomas ng pulmonary arterial hypertension na kadalasang hindi agad napapansin ng isang tao? Okay, tama ka dyan, Audrey, kasi ang simptomas ng pulmonary hypertension ay dahan-dahan siyang nagsisimula at dahan-dahan siyang lumalala. So, ang pinaka-common po na mararamdaman ay ang mabilis na pagkapagod, mabilis hingalin, na minsan hindi napapansin, Tapos lumalala ito, nagkakaroon po ng fatigue at later on, pag medyo malala na, pwedeng sumakit din yung dibdib, pwedeng pong magkaroon ng pagkahilo pag napapagod at yung minsan pag malala na talaga, nagmamanas na po yung ating paa at tiyan. Ibig sabihin may right-sided heart failure na po. So ito po yung mga kadalasang simptomas ng pulmonary hypertension. Pero
ang mga pasyenteng may peligro na magkaroon ng pulmonary hypertension, sila po yung may mga sakit na pwedeng mag-lead to pulmonary hypertension. So for example, yung nabanggit ko earlier, mga pasyenteng may heart failure na napabayaan o kaya yung mga pasyenteng may sakit sa baga na COPD na napabayaan. Ibig sabihin, alam na nila na meron silang sakit, kailangan lang nila tong bigyang pansin. Dok, paano naman po kaya maiiwasan po itong kondisyon na ito? Well, ang pinaka-effective way po ay ang early diagnosis po, no, at ang ating maagang pagkilatis dito. No? Ibig sabihin, kapag kayo po ay merong mga sakit na pwedeng magpataas ng inyong peligro na magkaroon ng pulmonary hypertension, importante po no, na kayo po ay mag-follow up, magpatingin po sa inyong doktor. May mga test po na pwedeng gawin no, para po malaman kung tumataas na ba ang presyon sa ugat sa ating baga. So hindi naman to biglaan katulad ng atake sa puso. No? Ito po ay gradual na sakit. Ibig sabihin, nagsisimula po ito ng mababa na presyon habang tumatagal. Pag napapabayaan po, lumataas ang presyon, kaya po pwede po itong ma-detect ng maaga. Okay, so sa naman po ng gamutan, ano-ano po ba yung mga available na treatment at interventions para sa mga may pulmonary arterial hypertension dito sa ating bansa? Okay, so importante malaman kung anong klaseng pulmonary hypertension meron ang pasyente kasi doon po magdedepende po yung ating management o yung gamutan. Pero ang general overview po ng gamutan, dahil masikip po no, yung ugat sa loob ng ating baga, ang mga gamot po na available ay pampabuka or pampaluwag po no, ng ugat sa ating loob ng baga. No? So meron po tayong tinatawag na mga pulmonary vasodilators tulad po ng sildenafil, tadalafil po, andyan din po ang bosentan, riociguat. So ito po yung mga gamot na pwedeng magpaluwag no, ng ugat sa ating baga. Pero ito po ay pampaibsan lang ng sintomas. Ang importanteng management po ng pulmonary hypertension is to target ano ba yung naging cause. Bakit nagkaroon ng peligro si pasyente na magkaroon ng pulmonary hypertension. In terms of intervention naman, ito po yung mga advanced na po na strategies like ang tinatawag po nating balloon na pulmonary angioplasty kung saan po nagpapasok po kami ng mga balloon patungo po sa ugat sa loob ng baga. Yun kung saan binubuksan namin ito no, para lang po lumuwag. Meron din po mga procedure po sa loob ng puso kung saan niluluwagan no, at binibigyan ng communication yung kaliwang bahagi at yung kanang bahagi ng puso para makahinga ng maluwag yung kanan. Kasi yung kanang bahagi po ng ating puso, hindi siya sanay sa mataas na presyon. So kailangan i-share niya to with the left side of the heart. So yun lang po no, yung mga pwede nating gawin no, na intervention. Pero sa ibang bansa po, gumagawa po sila ng lung transplant para po doon sa mga pasyenteng talagang sirang-sira na o talagang masikip na yung ugat sa loob ng baga. Well, maraming salamat po, Dr. Daniel Luis Villanueva, sa pagbahagi po ninyo ng mga mahalagang kaalaman at impormasyon tungkol sa pulmonary arterial hypertension. Maraming salamat, Doc. Thank you, Diane, and thank you, Audrey.